Hi, another day of trying to become a good father and trying to become an influencer for my son. Marami ka kasing sasabihin bilang isang ama na pwedeng mabali mo rin, magkamali mo rin kasi hindi tayo perfecto. But every time meron ako realization na nakaupo ako rito sa aking kuha nagpapahinga, kakatapos kong paliguan yung anak ko, thinking kung ano yung mga bagay na magagawa ko na mabuti para sa kanya. Maliban siya magkaroon ng stable na mga pagkakakitaan is uh, is realizing na you have to be we have to understand as parents kung ano yung excessive punishment and ano yung meron tawag doon degrading punishment because excessive punishment normally yung pinagbuhat mo siya ng mga sako dyan tapos parusa mo yan dahil di ka sumusunod isalansan mo yung mga sako na simento dyan. That's excessive kahit na hindi siya pananakit. Sapakin mo siya sa mukha ng para kala mo may kaaway ka dyan sa kanto, that is excessive. Tamaan mo yung mga vital points dun sa bata, pwedeng habang buhay na siyang pilay. It's excessive, diba? Kasi nakabasa ako sa aking FYP, hindi ko alam kung anong tawag sa Facebook. Basta yung page, yung pag nag-scroll ka, na the Supreme Court, Suerte, suerte. John John, maswerte. thank you. Hindi. The Supreme Court held kasi na itinuturing na abuso yung mga excessive and degrading punishment sa bata. But it doesn't prevent us parents from disciplining them and punishing them. Of course, it is our job to know what is the right way of doing things. Kasi hindi ka man habulin ng batas, o wala man magreklamo, wala man makaalam. Hahabulin ka ng konsensya mo dahil yung bata, pag lumaking halimaw yan, tapos kagagawan mo, mahirap. Dadala ng baril sa eskwelahan, pagbababarilin niya yung mga tao. Kasi sabihin mo ng protektado mo kung meron ka mang baril, hindi niya wala siyang access doon. Wala siyang physical access, hindi niya alam na may baril ka and it is registered under the law. Kunwari, lahat ng due diligence ginawa mo. Pero sa labas naman, may nakilala yan na sanggan na may access sa mga baril. Patay ka na. Di ba? Tapos hindi mo yan napalaki ng tama. Either madisgrasya niya yung sarili niya o disgrasya siya ng iba. Na meron kasi ako maliit lang na kwento na nabalitaan ko kasi yung in relation to the shooting kasi mainit na talakayan ngayon sa mga bata in relation to abuse and to pangdidisiplina sa bata. Yung isang nakatatandang kapatid ng aking kakilala, nabalitaan ko na siya ay naging demonyo. Ang kwento sa akin, demonyo na, puta, mapanakit, lahat sinasaktan niya, asawa niya, anak niya, mga kapatid niya, naging siga na simula nung nawala yung tatay nila. Siya na yung siga doon, siya na yung basta siya na yung dominante doon. Siguro dahil provider din yata siya dahil siya yata yung nagmana doon sa grocery ng pamilya nila. So siya na yung nagpapalakad, siya na yung may-ari, para siya yung may-ari. Sinolo niya yon tapos siya yung nagdedesisyon kung ano lang yung makukuha ng mga kapatid niya o hindi. Siya yung nagmamanage ng grocery. And syempre, takot din yung mga kapatid niyang gumawa ng mga legal na hakbang kasi mga bata pa, yung iba, or yung iba hindi man bata, pero nagsisimula pa lang sila maghanap buhay, nagsisimula pa lang silang mag-build, nag-empleyado sila. And they're looking at that person sana na pumalit sa tatay nila. Hindi lang pumalit, pero to provide for them and give them guidance kasi nga, para sa kanila naman yung grocery na yun. Pero hindi ganun yung nangyayari. Now, ako kasi, meron akong idea dun sa kung paano lumaki yung kakilala ko at saka yung kapatid niyang nakatatanda na yun. Sila kasi yung tipo ng mga bata noon na kapag may nagawa silang mali o minsan hindi mali hindi lang mali. Minsan ayaw lang nung tatay nila yung sinabi nila kasi nagmumukha silang bobo or napupunta yung tatay nila sa bad light. For example, nagkwento yung bata, ay umuwi nga si tatay lasing. Tapos nag-away sila ng mama namin, may mga chikinini siya. Kunwari, ganun yung alam ng bata. Tapos yung tatay, pag mumumurahin sila ng may nakakaharap ng mga tao at
sasaktan kahit saan, sino mang makakita. So lumaki sila na takot sila doon sa tatay nila na they were, hindi ko naman masabi kasing siguro pag sinapak ka sa harap ng maraming tao, baka that is excessive abuse, excessive force siguro. Pero ako kasi sa akin, sa mga unang panahon na yun, normal yun eh. Talagang pagka hindi, hindi ka na bata, when you're 16, tapos nasasapak talaga eh. Pero siguro excessive yun. Tapos pag mumumurahin ka, may ibang taong nakakakita, nakakarinig. Kaya ako nga alam, ikwento sa akin. So, it's very degrading. Lumaking na-degrade yung mga bata. So dahil na-degrade sila sa sarili nilang pamilya at napapahiya sila, that's the term. Napapahiya sila doon sa mga nakakakita sa kanila. Pag lumabas sila at sila yung pagbababatukan din nila yung mga ibang tao para i-prove na tangina, hindi ako yung binabatok-batukan. Magbabad, bibirahin nilang ganyan. Kakasama nung kapatid niya yung mga tropa niya dati, pag nakakita ng may pagbibirahin, pag mumurahin din nila yung kahit na sinong tao. Lalo na yung sa perception nila, nakakababang uri sa kanila. That's the term kasi narinig ko yan. So sa pananaw nila, mataas na uri sila, just so happened na ganun yung tatay nila. And sa the rest, nakatataas na uri ako. Ganun ang dating. So lumaking balahura yung kapatid nilang yun. And sila naman, mga nakababata, lumaking may mga trauma. Nag-medication, nagpupunta sa mga psychologists, psychiatrists. Not to say that it's bad to go to the professionals, pero I mean the impact of the physical and lalong-lalo na the psychological abuse. So, ako, ang realization ko dun, I have to watch what I say dun sa bata. And kung didisiplinahin ko man siya, and minsan mawawala rin siguro ako sa tamang pag-iisip. Yung temperament na tama, mawawala din ako siguro. Lahat tayo magkakamali. Pero hopefully, walang ibang nakakarinig, walang ibang nakakakita. Kailangan, una kong isipin, para sa kapakanan ng anak ko is, nakakahiya kung maririnig ng mga tao na ginaganon ko siya. Pangalawa, kailangan ko rin maging strict na disiplinahin siya kasi nakakahiya naman kung lalaki siyang demonyo. At pangatlo, kailangan kong isipin, paano ko huhulmahin ito na maging good man? Kasi yun lang naman ang gusto natin eh. Like kung sinasabi, a good man is not yung binabatok-batukan lang, walang ginagawa. A good man is a man capable of violence, but more importantly, capable of restraint. Paano ko gagawin yun? Mahirap yun. But again, it's my purpose as a father. God bless. Mananalangin na lang tayo na I succeed sana. Magtagumpay ako.